O Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na may-ari sa lahat-lahat sa amin, Panginoon, ng aming pananampalataya. Ang lahat ng lakas na meron kami, lahat ng bagay, Panginoon, na may bibilang namin, Panginoon, sa amin na pinagpala, lahat mo, Lord, galing mo, Panginoon, sa iyo. Kaya narito kami, Lord, minsan pa lumalapit na may buong pagpapasakop at pagpapakumbaba na ang pag-ibigong ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Na bawat isa, Lord, nagbigay ng kanya-kanyang effort, kalakasan, marahil pinansyal. Lord, alam mo ang pangailangan, Lord, ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na tumutugon, Lord, sa mga panalangin, Panginoon. Narito kami, Lord, ng may malaking expectation, Lord, sa umagang ito. Hindi sa tao, Panginoon, kundi Ikaw, O Diyos, na siyang aming patnubay, aming gabay. At wag mo, Lord, hayaan ang sino man, Lord, na alis, Lord, sa dakot ito, Lord, na hindi mo pinagpala. Hindi tinanggap, Lord, ang kanyang bahagi. Pagkat yan ang nasa mo, Lord, sa amin, Lord, na aming makuha, Lord, ang aming bahagi sa iyo sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang umaliw, Lord, sa mga may kalubayan. Ikaw ang umaliw, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, iniasa namin ang lahat ng itong Panginoon sa iyo. Pagkat, Lord, wala pong imposible sa iyo, Ama. Kaya, Lord, panatagin mo ang aming puso at isip. At magawa lang namin, Lord, itoon ang lahat ng meron kami, Lord, sa iyong salita. At bawat pangailangan, Panginoon, ay matugunan mo ayon sa pananampalataya ng bawat isa. Lord, tabinan mo kami, Lord, sa iyong banal mo ng dugo. Hawiin mo, Lord, ang mga hindrances sa paligid ng sagalang Panginoon. Aming matanggap ang mensahe mo, Lord, sa umagang ito. Muli, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian ay lagi pong sumaiyo. Pagkat karapat dapat ka sa lahat ng papuri, Panginoon, ng iyong pong mga tao, Panginoon, na pinili. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyo namin kinukumit, Lord, ang pangalawang bahagi nito. Kasama ang pupurit pasalamat, aming binabalik sa iyo nakilit sa pangalan, Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. At muli po ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Babasa na po tayo ng ating pong picture. So meron po pong PowerPoint na i-provide para po mabilis sana. Ayan. Amen. So dito po, John chapter 16 verses 12 to 15 sabi dyan, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. 13. Sabi nga, I have many things to say to you, but ye cannot bear them. Obey when He, the Spirit of truth, come. He will guide you in all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. 14, sabi niya, He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. May kasunod pang scripture dyan, chapter 16, verse 12 to 15, sabi dyan, all things that the Father hath are mine, therefore said I, that He shall take of mine, and shall show it unto you. 16, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He shall abide in you forever. 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth in you, and shall be in you. 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Amen. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Maraming makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa umagang ito, mga kapatid, ako ay mag-usap sa mensahe, mga kapatid, na God's provided guide. So yung ating pong teksto, scripture, mga kapatid, opening scripture ay as the Spirit led. So, ayon sa kung ano ang panguna ng Espiritu ng Panginoon. Amen. So merong mensahe ang prophet, mga kapatid, yung pong mismong guide, mga kapatid, at yung God's provided guide ay saktong hint,
mga kapatid, sa message pagkahinay ko ngayon mga kapatid. So, Amen. Salamat sa Panginoon. Sa scripture na yan, mga kapatid, yung binasa natin kanina, na maraming masana mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo sa panahon na yan, ay maraming masana sabihin mga kapatid, pero sabi dun sa John chapter 16 kanina na binasa natin mga kapatid, ay hindi pa ito matitiis, ibig sabihin, hindi pa niya itong kaya tanggapin. Pagka, kung maalala ninyo, ang Panginoon Jesucristo ay kasama nila for 3.5 years, pero hindi sapat ang 3.5 years para maunawaan nila ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, kung aalis ng ating Panginoon, ay nag-aalala sila dahil masyado sila nakadepende sa ating Panginoon. At ang panahon na yan, mga kapatid, na ang Panginoon ay aalis na, ngunit siya ay nagbigay naman bilang pangako, mga kapatid, na siya ay magsusugo ng mga aliw sa kanila. Para ganito, kasama nila natin Panginoon, talaga kasi mabining salita sa kanila, ngunit wala pa ang Espiritu Santo upang buhayin ng mga kapatid, mga binhing ay hasig sa kanilang puso. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, ay siya ay babalik muli, magsusugo ng mga aliw sa inyo ng Espiritu Santo upang ipakilala at ipaalala sa kanila ang mga bagay na unang sinabi ng ating Panginoon at buhayin mga kapatid ang salita mismo sa kanilang buhay. So, parang ganito yan, merong gabay ang Panginoon na ibigay dun sa mga apostles. At maging sa ating panahon mga kapatid ay iisang gabay, iisang patnubay ang ibigay ng ating Panginoon din sa atin. At wala tayong ibang nais na mauna sa atin, maliban mismo ang ating Panginoon Jesucristo, pagkat tayo ay pinili sa isang lupa na wala talagang magagawa sa ating sarili. Kung malalagay sa atin kanina, mapagkasalan sa talagay, mga kapatid, kaya ako naman ng tour guide kasi meron kang lugar na pinuntahan na hindi pupuntahan, na hindi mo pa ito napuntahan kailanman. At kailangan meron tagapanguno sa iyo mga kapatid upang galing ka dun sa lugar dahil una-una pwede maligaw ka dun sa lugar na yun. Kaya ganun din ang ating Panginoon sa atin. Nung mabuksan mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon sa mga apostles, may mga pagkakataon na hindi na maintindihan ng iba. Kaya kailangan mismo yung namusa, yung kasama nila ay maging Espiritu Santo muli mga kapatid, upang malaman at ipaliwanag sa kanila mismo yung mga salita ibigay ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, alam mo, dito sa message mga kapatid, talagang kailangan meron ng gabay. Kailangan meron ng bautismo ng Espiritu Santo mga kapatid upang maunawaan mo kung ano yung sinasabi mga kapatid ng manangaral. Dahil siya mismo ang magbibigay ng patotoo mga kapatid dun po sa mga naririnig po natin. Next slide tayo mga kapatid. Amen. Siyempre yung mga bautismo ng Espiritu Santo, yun lamang din mga kapatid, yung po mga isipin lang sa ating Panginoon. Sabi niya, when you're born of the Spirit, you become a new creature, and God begins to deal with you then as sons and daughters, you are led of the Spirit of God. So makikita mo mga kapatid, yung talagang anak ng Panginoon, ay pinapatubayan niya ng Espiritu ng ating Panginoon. Pagkat sila hindi sa kalooban ng tao, hindi sa laman, kundi sa Espiritu mismo ng ating Panginoon. Amen. Next slide tayo mga kapatid.
slide. Sabi niya, kapag dito mga kapatid, alam mo patubay ang daan, alam niya ang bawat kuligada ng daan, nalalaman niya ang bawat kaisipan na nasa iyong puso, at nakikilala niya ang bawat isa na narito. Kilala niya kung sino kayo at kung ano ang inyong ginawa at lahat ng tungkol sa iyo. So itong gabay na ito mga kapatid ay hindi naman isang gabay na parang kilala ka ng gabay na ito. Dahil mas kilala niya mga kapatid, ikaw, isa na hindi natin malubos na kilala natin sa sarili. Ang Diyos ang lubos na nakakilala sa atin. Kung kaya siya mga kapatid, yung pong gabay mga kapatid, sabi niya ba, kung itutuloy natin mga kapatid, next slide, siya ang patubay na mula sa Diyos ang banal ng Espiritu Santo at ihahayag ang mga bagay sa inyo at sasabihin ang mga bagay na kanyang narinig, kaya ulitin ang inyong mga salita, pabalik at sabihin ang inyong sinabi at sasabihin kung ano kayo noon. Di ba alam niyo merong isang pinagaling na bulag si Brother Ryan kung habang siya nakapila mga kapatid yung sa prayer line at siya yung sa propeta para sa kagalingan sana makakita siya. Ang sabi ko, isa sa mga bagay na sinabi ng propeta mga kapatid ay kung ano siya dati. At nahihirapan sa mga kapatid yung una na maunawaan kung paano matatanggap yung kagalingan. Pero sabi ko kapatid, di ba narinig mo nung ipinaliwanag ko sa iyo kung ano yung buhay mo dati? Hindi ako yung kundi siya. Kaya mga kapatid, sabi dito, amen, kaya niya sabihin kung ano kayo noon, kung anong meron kayo, saan kayo patungo. So kung meron kayong tanong doon sa buhay ninyo bilang isang mananampalataya sa Panginoon, ang gayon lang din ang kaya magsabi at maghayag ng bagay sa inyo mga kapatid kung saan kayo patungo. Isang patubay, tamang patubay at papatubayan kayo sa lahat ng katotohanan at sa kanyang salita ay katotohanan, yun mismo, a guide, correct guide, and He will guide you to all truth. Ano yung truth, Pastor? His word is the truth. Gagabayin niya kayo doon sa buong salita, mga kapatid, hindi lamang basta bahagi ng salita, mga kapatid. So, alam mga kapatid, sa panahon ngayon, kapag wala kang guide, kagaya ng Espiritu Santo, mga kapatid, pwede ituring mong guide, mga kapatid, yung edukasyon mo. Pwede mong ituring, mga kapatid, yung media. Ibig sabihin mo, ano yung nakikita mo sa Facebook, o kaya ano yung nakaplaster, mga kapatid, sa media. O kaya naman, mga kapatid, kaibigan. Pero hindi mo pwede maging gabayan, mga kapatid. Dahil isa lamang ang tama, mga kapatid, na gaya, walang ibang yung Espiritu Santo ng ating Panginoon. Diba? Hindi source ng katotohanan ang media. Ang source ng katotohanan natin ay yung mensahe, mga kapatid, na hinihiling sa atin, mga kapatid, sa panahon mo na ito. Kasi, alam mo, kapatid, ang dami mga information, false, at mga itinatawag na hindi natin pwede pagsalitan. Kasi ang mundo, mga kapatid, talaga pabulusok na. Tanging ang mensahe lamang, mga kapatid, ay gagawin din sa iyo, mga kapatid, yung po sa buong katotohanan ng Scripture, mga kapatid. Kasi ano yung isip natin, mga kapatid, madaling ma-influence yan, mga kapatid, lalo na yung mga kabataan. Kung ano yung mga nabasa natin, nakikita natin, mga kapatid, napapanood natin. Kung minsan nga, mga kapatid, pagkapanahon ng politika, ay yung ka-worker ng mga kapatid na hindi naman specialist, hindi na nagiging political analyst. Diba? Kasi ang tao, mga kapatid, sa mundo ito, sa panahon po natin, sabi nga, maraming great pretenders na nagsasabi na nasa amin ang katotohanan, kami ang tama, kami ang dapat sundan, pero salita ng Panginoon ang siyang tama. Siya lang ang ating gabay, mga kapatid. Siya lang ang matibay, mga kapatid, ng pundasyon ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya
sabi ng propeta, ang salita lamang ang siyang tama. But you got to accept that guide. Kahit may guide, kasi ano may guide, pero kailangan tanggalin yung guide na yun. At kailangan paniwalaan yung guide na yun, mga kapatid. Go to the way He says. Kung ano yung sinabi niya daan, yun ang lakaran mo. If you get into the wilderness and your guide says, we go this way, yet you think you got that way, you're going to come close. Isa yung mga ganyan. Binigyan ng instruction, tapos dahil niya sa sariling pag-iisip at ayaw niya ng patnubay, gusto niya yung kanyang sariling daan. At ang sabi ko, pag sariling daan mo yung mga kapatid at hindi yung patnubay, maliligaw ka. Kaya yung mga tao mga kapatid, naliligaw kasi wala po. Guide, next slide. And when God sends a guide to guide us, sabi niya, we've got to follow that guide. Kasi kaya pinigil ng Panginoon yan para sundan mo. Kasi meron mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Na tanging yung guide lang nakakaalam. Para sa pastor, he was trying sa marahil mahabang lakbayin na ito yung mabato. Ito yung maaaring meron mga bagay na mapakasasama sa atin. Pero niniwala ko dahil ang Diyos ang siyang ating gabay mga kapatid, hindi niya tayo dadalhin sa mga alanganing lugar. Bagamat kung minsan ang daan ay makikot, ang daan ay mahirap, ang daan ay puros pagsubok, pero lagi mong kasama yung gabay at hindi ka niya iiwan mga kapatid. Dahil sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Dahil ang taong siya tunay na iiwan dun sa gabay. Hindi yung gabay ang nawawala mga kapatid. Ang taong nawawala mga kapatid. So sabi niya, no matter what we think, and looks reasonable and what it looks ridiculous. Parang yung sinasabi ni Pastor na instruction, parang nakakatawa. Parang hindi reasonable. Pero kung sinusunod mo ito mga kapatid, hindi kayo ilalagay sa alam natin. The guide is the only one mga kapatid na nakakaalam sa mga bagay. Next slide. God, in the Old Testament, sent prophets. So later yung Bible ng prophet, alam naman natin pag sinabi ng guide, Holy Spirit yun. Pero binabago mga kapatid na mula sa Testament gumamit siya ng propeta. They were guides, and because the word of the Lord came to the prophet, and they were guides. At ang gampanan ng mga propeta, una, they instructed the people as yung meron sa tinutoy sa Isaiah, they instructed the people and guided. So, pwede sabihin na ito, wala nang propeta na actually office mga kapatid na major, pero meron tayo ministry. Nasabi yung mga kapatid, ang Diyos ay meron siyang naging sinusubong gabay mga kapatid sa bawat tao. At ang sabi dyan, binigyan ng instruction at parang gabayin sila. So, pag tinuloy pa natin yan sa next slide mga kapatid, sabi niya, at ngayon ang Diyos ay laging isinusubo ang kanyang patnubay, hindi siya kailanman nawawalan ng isang patnubay sa lahat ng kapanahonan. So, niya sa Ages, ang Diyos ay may laging isang taong umakatawan sa kanyang salupa sa lahat ng kapanahonan. Kasi nga mga kapatid, maraming nagsasabi, kami tama, ganito. Kaya mayroong standard na kailangan itaas ang ating Panginoon at ipakita mga kapatid na ito talaga mga kapatid yung patnubay natin. Next slide, sabi niya, ito na itong mga kapatid, gusto ko itong himayin mga kapatid. Kasi minsan po ito pagkakinom. Sabi ng prophet sa exposition niya mga kapatid ng church age, now I want to say that I believe in leadership. Naniniwala siya sa pangunguna. And that is not the leadership of men I believe in. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala yung pangunguna ng taong walang Espiritu Santo. I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. So sabi niya, naniniwala siya sa pangunguna ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. Kaya una, I believe
talaga kanilang pananampalataya. So, nung una mga kapatid, tao, pero alam mo gusto sila, hindi siya nagkukubli. Lagi niyang gustong magkubli, mga kapatid, at ipakita yung kanyang sarili sa pinakasimpleng paraan. At doon, mga kapatid, minsan sinusubok tayo ng Diyos kung ano yung ating magiging response. Dahil kung yung nga lang sa tao na nakikita ko, mga kapatid, ay ganito lamang ang response mo, paano pa kaya doon sa Diyos na hindi mo nakikita? Kaya nais ng Diyos, mga kapatid, na kung meron siyang ibinigay na gabay sa inyo, patnubay sa pamagitan ng mga godly ministers, mga kapatid, as long as they are led by the Spirit of God, you follow them. Dahil nilibigay ng ating Panginoon. Next slide, mga kapatid. Sabi nga ba dyan, I don't believe that any servant of God, the led of the Spirit, can get out of the will of God. Napakaganda ng security nito, mga kapatid. Because as long as he is led by the Spirit, that's God's will. Diba? Sabi hindi ako naniniwala na meron mga kalilingkod ng Diyos na pinapatnubayan, pinamumunuan ng Espiritu, ay maaaring lumabas sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung paano siya ginagawin ng ating Panginoon, mga kapatid, kalooban ng Diyos yun sa buhay niya. Sabi naman niya, sometimes, ito mga karilitin yung mga ministers, sometimes he does things that he don't even know what he's doing himself and don't realize why he does do it, but it's God working it around for the good. Diba meron tayong kilos, minsan mga kapatid sa ministry, ginagawa ko ito, parang tama ba ito? Pero alam mo ito, pangunay ng Panginoon sa iyo. Ito'y bibigyan lamang na pinapatnubayan ng Diyos at ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay paglalagay nakikin ng Diyos dun sa mga umiibig sa Kanya. Kasi yung quote na ito, mga kapatid, ang pinapatukulan niya dyan, si Jonah. Sabi ko, may mga remarks lagi, alam mo kasi ang binigyan ay si Jonah. Hindi nila unamaan, mga kapatid, na pagkakat ganun ang kalagayan ni Jonah, yun ay sakit pa rin ang kalooban ng ating Panginoon. Pagkat siya'y pinapatnubayan ng ating Panginoon, sadyang ihanda ng balena ng mga kapatid, na yung mga taong pangangaralan niya ay naniniwala sa mga Diyos ng mga isda. Kaya wala tayong kaibigila bilang isang ministro na alam mo sa sarili mo na nanatili sa salita ng ating Panginoon, ginagawin niya ng ating Panginoon. Idaan ka ngayon sa mga laswang, mga kapatid, na daan sa mga pagsubok, mga kapatid, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kalooban. Kahit mahirap at gumagastos na, mga kapatid, sa pagbilig sa ating Panginoon at hindi mo maintindihan ang mga bagay, nasa kalooban ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Pero yung sinabi din siya, anong kailangan? Next slide, mga kapatid. You better stay behind the word. Kailangan mo, mga kapatid, at mas mabuti na manatili yung sa likuran ng salita. Pastor, bakit sa likuran ng salita? Di ba yung salita namin, mga kapatid, sa panahon ni Joshua, na bibit-bit yung araw na hindi ba meron sukat ng layo at sila'y dapat sumunod sa likuran naman ng arka. Dahil ang gabay nila, mga kapatid, ay yung mismong salita ng ating Panginoon. Dahil yung arka mismo, mga kapatid, ay simbolismo ng pagbawa at pag-reveal ng kanyang presensya, mga kapatid. Kaya sa tayo na yun, mga kapatid, sabi, yung arka ay inubuhat, mga kapatid, sa ibabaw ng balikat ng mga Levita. Pastor, bakit ibabaw ng balikat ng mga Levita? Ito isa ilalim ng kanilang mga puso. Dahil, at sabi, yung burden ng word of the Lord, mga kapatid, ay galing na doon sa ministro. At sila'y bumubuhat nito at kailangan lang ng gawin, mga kapatid, ay sundan sa likuran nito, mga kapatid, kung paano sila sumusulong, mga kapatid, dala ang salita ng ating Panginoon. At ang salita ay pangungunahan kayong patawid dahil ang salita ay si Kristo at si Kristo ay Diyos at ang Diyos ay ang banal na Espiritu. Isa lang yun, mga kapatid. Next slide. Sabi niya, manatili sa likuran ng salita. Oo, Ginoo, manatili kasama ang patnubay na yan at manatili mismo sa likuran nito. Huwag pupunta sa harap nito.
sabihin, namatay yung mahal sa buhay. Tapos nung namatay yung mahal sa buhay, sabi niya, oh, tay, gabayan mo kami. Ang naging gabay mga kapatid yung tao ng mayapa. Siguro kung nabubuhay yung mga kapatid, baka di na ako mga kapatid. Kasi kaya nga siya mahina, kaya nga siya umalis mga kapatid, para mahina sa presensya ng ating Panginoon. Tapos gusto mo, gabayan ang kapatid. Isa na ang gabay ng Espiritu Santo. Ay yung iba minsan, pagkakalilig lang, may diba, parang brown. Sabihin, si tatay yan. Tagal mo na lingkod sa Panginoon, kaya na yung body change mo, parang mga kapatid. Tagal mo na lingkod, 25 years, tapos yung body change mo, parang. Iba mo, bilang pa ng 40 days. Believer, mga kapatid, nagbibilang ng 40 days. Kasi walang gabay, mga kapatid, isa lang ang gabay. Ang Panginoon Kristo, ang kanyang Espiritu Santo, ang kanyang salita, mga kapatid, upang hindi tayo maligaw ng anumang kredo o ng anumang tradisyon. Dahil walang purong gaya ng Biblia. Hallelujah! Mas mabuti pa kayong kalagayan lang sa kalagayan natin. Tapos gusto mo, pagbaltahin ka pa rin. Mga kapatid, baltahin ka pa rin sa buhay mo. Amen. Next slide, mga kapatid. Yan yung thoughtful father. Sino ang alam mo ngayon na ito? Ang thoughtful father, mga kapatid, kasi meron isang lalaki, meron siyang anak, mga kapatid, na 6-7 years old. Totoong kwento po ito, nakukuha sana siya, mga kapatid, ng usa. At ang sabi, mga kapatid, ano ba yung unthoughtful? Yung sabihin, pastor. Ang thoughtful kasi ito yung iniisip mo, kinukonsider mo. Pag sinabing unthoughtful, hindi nag-iisip ng maingat, walang malasakit, walang konsiderasyon. So, sabihin natin, isang pabayang ama. Kasi ang kwento ng prophet sa mga kapatid, isang lalaki, ang first time niya, na mangangaso, at dadalhin niya yung anak niya, mga kapatid, na 6-7 years old. Pag tinuloy natin, mga kapatid, next slide, sabi niya dyan, nung nagsama kasi hindi yung mga kapatid, pumunta sila sa mataas na lugar. Alam mo ba sila pumunta sa mataas na lugar? Kasi ang naging guide niya, meron siyang nakitang magazine na merong malaking bato at merong malaking usa. So ang isip niya, dahil yun ang nakita niya sa magazine, yun ang naging guide niya, yun yung kanyang expectation na makikita niya pag pumunta siya sa lugar na yun. Kaya nangyari, mga kapatid, yung bata dyan, pagod na, sabi yung bata, ay pagod na, so sabi, sumakay ka sa akin, pupunta tayo sa pinakamataas. Kasi iniisip niya na pag nakapunta siya sa tuktok, makakuha siya ng malaking usa. Pero sabi, mga kapatid, dyan sa 26, mga kapatid, kung nagsama-sama siya ng isang patnubay, kasi first time niya pumunta tapos wala siyang guide, maaaring na isama niyang pabalik mula doon sa kabundukan kahit na anumang oras pa roon. Kita niyo, ngunit naghintay siya ng tumingin nang sa ganyan hindi niya makita ang kanyang daan ng paligid. Kasi nangyari, alam mo mga kapatid, hindi niya alam yung daan ng pabalik. Silang dalawang magtatay na matayo sa langit. Kasi hindi siya kumuha ng guide. Nang sabi mga kapatid, ay kung nagsama-sana siya ng guide, hindi mangyayari yan. Parang ganito yan. Believer, na kung consider mo sana yung guide, yung salita ng ating Panginoon, hindi ka maliligaw. Hindi magiging alanganin yung kondisyon mo. Pero dahil ikaw ay nagpauna doon sa patnubay ng mga kapatid, yan ay sarili mong lakad. Kaya kung minsan, mga kapatid, pag may nangyari hindi maganda sa atin, minsan sinisisi yung Panginoon. E samantala, nung nag-decision ka, bago mo gawin yan, hindi mo nilagay sa picture ng ating Panginoon. Ang kanyang salita at kanyang patnubay, mga kapatid. Kaya kung ano man ang kapatid sa atin, yun po ay consequences. Next slide. Sabi niya, yan ang problema sa mga Kristiyano ngayon, ipinagpapaliban nila hanggang sa umalat ang dilim. Pagkatapos ay masusumpungan ninyong umalis na kayo at hindi nakasama ang patnubay. Kasi may mga believer na, mga kapatid, pero ayaw nila, mga kapatid, na pinangungunahan sila. Para sa akin, mga kapatid, hindi ko believer rin. Kasi kung believer ka, maniniwala ka sa salita ng ating Panginoon. Maniniwala
Kasi kung hindi absolute ang scripture sa iyo, mga kapatid, kahit ano na lamang tatanggapin mo. Ikatlo, mga kapatid, kailangan meron kang commitment doon po sa sound doctrine na tinuturo ng church mo. Ano ibig sabihin nun? Meron pagsunod, meron pagganap doon sa itinuturong doktrina ng church nyo. Ikaapat, mga kapatid, kailangan meron kang personal holiness. Ano yung personal holiness, pastor? Ito yung personal mong lakad sa Panginoon. Yung pananalangin mo, yung devotion mo, yung personal na sa'yo. At pangalawa, mga kapatid, yung pag-recognize ng spiritual authority sa loob ng church. Kasi kung wala, mga kapatid, yung limang ito at mali yung panglima, mga kapatid, hindi susundin yung ibinigay na spiritual authority ng Panginoon dun sa loob ng church. Talagang magkakanya-kanya kayo, mga kapatid, ng lakad. At masusumpungan niyo yung sarili sa loob ng mga kapatid na hilaw na kayo. Hallelujah! Amen. Kaya meron tayong gabay. Kaya kayo mga magulang, hindi ka pwede maging magulang na ikaw mismo, hindi ka sigurado kung mayroon kang gabay. Kasi paano mo rin gagawin yung mga anak mo? Kaya kung meron mo muna, mga kapatid, na mag-desire, nasahin mo ng bautismuhan ka ng ating Panginoon ng Espiritu, nang sa ganun maituro mo din sa anak mo, mga kapatid, at magagawin mo sila, mga kapatid, sa lakad ko sa ating Panginoon. Amen. Kasi minsan iisip yung iba, too many people think they don't need a guide. They refuse a God-given guide. Kasi meron kayo, pastor, alam mo na yan. Ang tawag ko dyan, acne. Ano yung acne, pastor? People ba yan? Hindi, alam mo na yan. Yan ang mahirap na sa akin, mga kapatid, dito sa message natin. Porque nakabasa sila ng mood, porque nakabasa sila ng nakapag-mood, mga kapatid, ay alam na nila ang mga bagay. Pero may ibigay na gay ng ating Panginoon. At pag lumalabas sa'yo, mga kapatid, sa gay na yan, personal mong lakad niya. Ano bang mangyari sa iyo, mga kapatid? Hindi mo pwede sisihin ng ating Panginoon. A sheep needs a guide, the shepherd is the guide. Yun yung pattern eh. Ang ating Panginoon Kristo mismo, siya ang pastol, meron tupa, at yung tupa ay sumusunod lamang, mga kapatid, doon po sa kung saan pumunta, mga kapatid, yung shepherd. Ang mahirap, pumupunta ka sa isang lugar, tapos wala yung pastol. So, tupa ba yun o camping? Kasi kung tupa ka, mga kapatid, imposible maihiwalay ka, mga kapatid, yung shepherd. Hindi mo pwede paghiwalay yung sheep sa yung shepherd. Mga kapatid, sorry. The world is full of pretenders, and not because you can answer all the questions it doesn't guarantee that you are smart. Kaya huwag kayong padala sa tao na alam mo lahat masasagot. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, tamang guide siya. Kuminsan kasi may mga believer, sinusukat nila yung kanilang pastor dun sa expectation nila. Hindi mo pwedeng sukatin ang pastor mo sa expectation mo. Kasi unang-una, mga kapatid, ang sabi ng prophet, you can live a life higher than your pastor. Kung ano lamang ang kayang i-reveal ng pastor mo, yun lang din yung kayang ipamuhay mo. Kaya laging in harmony, mga kapatid, ang church, saka po yung pastor. Hallelujah! Kaya minsan, mga kapatid, sa buhay natin, marirealize natin, pagka tayo kumikilos, gumagawa, nagpapatuloy sa paglilingkod nito na sarili lamang natin na lakas, ibig sabihin yung self-reliant, self-sufficient, babalihin ka ng Panginoon. Sisirain niyo yung mga support system mo, mga kapatid, para makita mo na ang pangangailangan mo yung patnubay mismo ng ating Panginoon. Diba talaga yung parang nasasandigan mo? Kasi pagka mayroon kang sinasandigan, maliban sa ating Panginoon, ang sabi ng Scripture, I am a jealous God. Sa Kanya lamang tayo nakadepende. Kung bigyan niya tayo ng limang tupa lamang, mga kapatid, maging masaya tayo kung ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin ng mga ito, magkahawa
what He says. Kung anong sinabi ng ating Panginoon. Sabi sa 28, meron pa siyang isang binigay na example. Isang tao, mga kapatid, na nakita na pa kayo ng isang tao na naligaw. Natural ito, mga kapatid. Meron na mga karanasan ng sino man na nakapagpanumbalik ng isang tao na naligaw. Yung pinakakawawang bagay na inyong makikita, kapag ang isang tao ay naligaw, siya ay nagiging mabangis. Alam niyo mga kapatid, yung isang tao, mga kapatid, na dating may gabay, tapos wala na siyang gabay, mga kapatid, ang pinaka-description ng prophet, mga kapatid, ay ito'y nagiging mabangis. Kaya mga kapatid, meron tayong mga dating kasama sa pananampalataya na wala na sila dun sa pananampalatayang ito at makikita ninyo na ang kanilang espiritu ay iba at mabangis. Dahil ito'y wala ng gabay. Dahil kung may gabay ka mga kapatid, palalambutin ng gabay ang iyong espiritu mga kapatid at makikita ang espiritu ng ating Panginoon sa iyo. Kaya sabi niya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Yung taong naligaw ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Natagpuan namin doon ng isang lalaki, isang batang lalaki, siya'y naligaw sa kakahuyan at iniisip niya na isa siyang ranchero, ngunit siya'y nasa maling teritoryo at siya'y naligaw at nabaliktad. So yung taong walang gabay mga kapatid, ganito mga kapatid ang kanya nagiging kalagayan. Pag tinuloy pa natin mga kapatid, ang sabi, at nang natagpuan nila siya, pagkaraan ng 3 araw, siya'y tumatakbong tulad ng isang mabangis na tao. Sumisigaw sa abot ng kanyang tinig at ang kanyang bibig ay nagkasugat-sugat at itinapon niya ang kanyang baril at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isang tao na naligaw ay hindi alam ang kanyang gagawin. At nang makita niya ang kanyang kapatid na lalaki, nakita niya yung kapatid niya lalaki pero hindi niya na-recognize. Nang sabi, kinailangan nila siyang hulihin at siya'y gapusin at nang ang sarili niyang kapatid na lalaki ay lumapit sa kanya, nakipag-away siya sa kanya at tulad ng isang hayop kasi mabangis nga eh. At sinubukang kagatin siya, hindi niya alam kung saan naroon siya roon. So, itong taong walang guide, mga kapatid, ay hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya, hindi niya alam yung kondisyon niya, hindi niya alam yung itsura niya, mga kapatid, kasi wala na siyang patnubay. At ang sabi, bakit mga kapatid? Ba't ganun yung kanyang kalagayan? Kasi naligaw siya. At kapag ang isang tao ay naligaw, siya ay nasa kalagayang pagkataranta. Diba sabi nga ng prophet, merong 3 bagay na nagbubunsod sa isang believer para magkaroon mga kapatid ng spiritual amnesia. Sabi doon ay unay pagkabigla at pagkaipit sa dalawang opinyon at sobrang pag-aalala. Dahil mga kapatid, itong kaisipan natin itong lagi yung challenge mga kapatid ng kaaway. Kaya mga kapatid, kalunos-lunos yung ganitong kalagayan. Kaya huwag na kayong magtaka kung may mga dati kayong kasama na mananampalataya na ganito na yung kanilang kalagayan. Ito'y pagpapakita lamang na sila'y wala ng gabay, mga kapatid, o patnubay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Next slide natin, mga kapatid. Tuloy pa natin. Next slide. Sabi sa 29, gayon din ito kapag ang isang tao ay naligaw palayo sa Diyos. Siya'y gagawa ng mga bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Siya'y gagawa ng mga bagay na lampas sa mga kaisipan na ginagawa ng isang tao. Isang taong naligaw palayo sa Diyos. Isang iglesyang naligaw palayo sa Diyos. Isang iglesia na lumayo sa Diyos. Lumayo sa panuntunan ng Biblia ng Diyos ay gagawa ng mga bagay na kung minsan ay hindi mo inaasahang makikita mo sa isang iglesia na buhay na Diyos. Kaya tataka tayo, ba't siya ganyan? Iniwan na siya ng patnubay na mula sa Diyos. Amen. At sabi, magkakamit sila ng pera sa pamamagitan ng mga larong pandaraya, paglalaro ng loterya, pagsusugalo, anumang bagay na maaari nilang gawin. Ituturo nila kahit na anong bagay. Palalampasin ng kahit ano. Sabihin, okay lang yan, brad.
kiklaim na lang kita. Eh, yung magkiklaim nga sa'yo, baka hindi rin ligtas eh. Tapos magpapaklaim ka lang. Hallelujah. Ituturo nilang kahit na anong bagay, palalampasin ng kahit ano, tatapik-tapikin sa balikat ng mga taong nagbibigay ng malaking halaga sa simbahan, at ang iba pa na tulad niyan para hayaan silang palampasin ito. Yan ay totoo. Ibig sabihin, nangyayari sa time ng prophet. At alam natin, pag sinabing prophet, prophetic, pwedeng maulit yung same spirit sa panahon niya, sa panahon natin. Kaya hindi dapat tayo magpakampante. Hallelujah! At maglalagay ng mga diakono ng lukon na ikinasal ng 4 at 5 beses at hayaan lamang sila dito para mapagtagpo ang mga pangangailangan. Mayroon lamang isang pangangailangan na iyong dapat makatagpo. Yan ay ang tungkulin mo sa Diyos. Ano yung tungkulin, pastor? Tumindig ka at sabihin mo ang katotohanan. Hallelujah! Naligaw, isang taong naligaw ay nasa naguguluhang kalagayan, siya'y taong baliw. Wala sa sarili, wala sa tamang kaisipan. Ang pinaka-obligasyon mo, lalo na isang ministro, tumindig ka, sabihin mo yung katotohanan. Pastor, mahahatiin church. Hatiin ng Diyos ang dapat hatiin, mga kapatid. Manatili ang salita at ang purong salita ng ating Panginoon. Hindi na ito, mga kapatid, panahon na baby-babyin mo yung member. Diba kung sumama ang loob ng member doon sa pastor, iluluot lang ng pastor yan eh. Alam niyo ba, mga kapatid, mayroong scripture sa Deuteronomy na kapag kayo isang manggagawa ay umiyak sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala dun sa naging dahilan ng paghibik niya. Mahirap yun, mga kapatid. Glory to God. Alam mo, walang pinagkaiba yan, mga kapatid. Dun sa taong walang gabay, dun sa nagre-reject ng gabay, ng patnubay. Kung ito, mga kapatid, sinasabi dito, yung taong wala pong patnubay ay ganito ang kaligayan, mas worse pa yung kalagayan ng taong nagre-reject, mga kapatid, ng guide. Next slide natin, mga kapatid. Now we found out, when a man rejects the leading of the Holy Spirit, you know what God did for Saul? He gave him an evil spirit to lead him. Diba, kapag ayaw mo ng gabay, kapag ayaw mo ng patnubay ng Diyos, pag ayaw mo pinangungunahan ka, bibigyan ka na lang ng Diyos ng isang maruming espiritu para gabayan ka. Kaya huwag ka magtaka, bakit ginagawa mo yung mga bagay na dito na hindi mo naman ginagawa dati? Kasi meron ng ibang pumapatnubay sa iyo na espiritu. Sa Tagalog, magandang pagkakasabi ngayon, ating natutuklasan na kapag tinanggihan ng isang tao ang papatnubay ng banal na espiritu, alam niyo ba kung ano ang ginawa ng Diyos kay Saul? Ibinigay niya sa kanyang isang masamang espiritu upang siya ipamunuan. Ano ang masasabi niyo tungkol doon? Ibinigay niya sa kanya isang masamang espiritu. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng isang masamang espiritu upang siya ay pamunuan. Kaya kapag tinanggihan ng isang tao ang papatnubay ng banal na espiritu o sino mang tao na tumanggi sa pagpatnubay ng banal na espiritu, meron kang isang diablo na pumapatnubay sa iyo. Iyan mismo ang tinuturo ng Biblia. Tagalang pastor, baka mamaya ito lang ng prophet yan. Next slide natin, mga kapatid, scripture ba? Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 15, and Saul's servant said unto him, behold now, an evil spirit from God troubleth thee. Teka muna, pastor. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay matuwid. Bakit merong evil spirit? Nasabi mula sa Diyos, lahat ng spirit subject sa Panginoon. Kapag ikaw ay walang gabay, mga kapatid, ibig sabihin nun, wala kang proteksyon mula sa ating Panginoon, mayroong stronghold ang kaaway sa iyo. Kaya kailangan hilingin mo, mga kapatid, lagi kang gabayan ng ating Panginoon. Ibigay sa iyo ang kanyang patnubay at pag-iingat at proteksyon, mga kapatid. Kasi kung wala kang sa kalooban ng ating Panginoon, ito na ang magagawin sa iyo, mga kapatid. Amen. Alam mo ba kayo niya ang prophet? Next slide natin. Dumating din sa punto na naging self-reliant siya. Kaya ito yung isa sa mga bagay na gusto ko sa propeta, mga kapatid.
hindi niya itinatago yung kanyang sariling kahinaan. Na mula dun sa kahinaan na yun, mga kapatid, ito'y nagturo ng isang matuwid na bagay sa kanya. Ang sabi niya, nangyari minsan daw mga kapatid, inaakala niya, bihasa na daw siya mga kapatid sa kagubatan. Kasi nga, nahilig siya mga kapatid, di ba? Napunta sa mga gubat. Alam niyo, nangangaso ng maraming beses. Nag-hunter siya mga kapatid. Hindi ako maluloko. Walang sino man ang makakapagpaligaw sa akin. Ang nanay ko'y kalahating Indian. Gustong-gusto ko yan. Hindi mo ako maililigaw sa kagubatan. Alam ko kung saan ako naroon. Minsan mga kapatid, may mga ganito din tayong pagkakataon na dahil akala natin, kabisado na natin ang mga bagay, mga kapatid, nagiging self-reliant na tayo. At sabi ng prophet, watch when you begin to begin self-reliant, watch and take heed. Hindi niya hayaang makihati ka sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi hindi dapat tayo nakasanti sa ating sarili, mga kapatid. Kaya naman nangyari, pag next lecture, mga kapatid, 109 kasunod, sabi niya dyan, naghahanap sila dahil bago kasal sila ni Benda, mga kapatid, at tinayang niya asawa niya, sabi niya, kaya mag-baksyon tayo, pero gusto niya kasi mag-hunting. Kaya parang hitting two birds with one stone. At ang sabi ng mga kapatid, dahil sinasabi niya nga yan, parang bihasa siya mga kapatid, naligaw siya. At merong itinuturo ang Panginoon sa kanya. Kung paano sa atin bilang isang mga mananampalataya sa ating Panginoon, meron din tinuturo ang Panginoon sa atin once na nakikita natin yung ating sariling kahinaan bilang isang tao. Na kailangan natin mga kapatid ng patnubay ng ating Panginoon. Sabi niya dyan, 109, next page natin. So, naisip niya, sabi niya ngayon, para sa isang munting honeymoon, yung pulot gata, inipon ko ang aking mga pera at dadalhin ko siya doon sa Niagara Falls at mangangaso siya ng konti. Kaya sinama niya pati yung kanyang anak na si Billy, maliit pa noon, at kaya kailangan ko siyang dalhin sa isang honeymoon at pagpunta sa pangangaso pagsasabay itong dalawang to. Kaya naisip ko yan, magiging mainam na bagay para gawin, kaya dinala ko siya. At sabi niya, naisip ko, next slide, 122, naisip ko, hindi ko man lang napansin na sa oras na may ayos ko siya, tumingin at nilinis ko ang kamay ko, inayos ko ang kutsilyo, binalik ito at nagpasalamat ko siya sa ating Panginoon dahil nga meron siyang nahuli, mga kapatid, na isang bagay. Pero next slide, sabi niya, babalik ako agad dito sa makitid na bangin. Tumingin siya dito, paparating na yung bagyo, kinakailangan niya nang umalis at bumalik kay Medan. Ako ay kailangan magmadali kasi may dumating mga kapatid na hurricane. Sa makitid na bangin na yun, ay umakyat siya at kinalis yung pagkabutones, malalaking pulang Amerikana, at siya'y tumatakbo pataas sa makitid na bangin ng pagganitot paikot. At sabi niya dyan, alam niyo ba, na kung saan ba ako lumikot, hindi niya na alam. Nawala siya mga kapatid dahil sabi niya na, walang makakaliw sa akin, doon tayo kailangan maingat mga kapatid. Kasi kahit anong kalagayan ng buhay natin, kailangan natin ng patnubay ng Diyos. Pinagpala ka man mga kapatid, kailangan mo pa rin ang ating Panginoon. Kasi alam mo minsan, pag merong mga may hirap na trials sa buhay ng isang tao because of the mismanaged victories. Kasi minsan nawawala sa picture ang ating Panginoon. Diba? Sabi niya ba dyan, next slide? Amen, tumingala siya doon. Sabi niya dyan, ibinitin yung usa, mga kapatid. Sabi niya, ano ba ang ginagawa ko? Tapos nagpatuloy siya, sabi niya, magagawa ko na ito sa pagkakataong ito. Imbis na nag-pray sa atin siya, sabi niya, hindi, magagawa ko dito. Pero may ganyan tayo minsan eh. Hindi, kaya mo ito, discount ko ito. Pero makikita mo sa dulo, bagsak pa din. Mga kapatid, mayroon siya ganito na ang bawat paligid na galaw sa lahat ng dakot, nagmamatsyag. Patuloy ako naghanap. Ang mga ulap ay dumarating at alam kong isang bagyo ng niebe ang paparating na. At ang mga ulap ay mababa na at pagkatapos ay nagsimula akong mapansin. Sabi niya, hindi niya pa rin pinansin eh. Sabi niya, ako'y lalakad parang kaunti, nagpatuloy. Next slide, sabi niya, bueno, ito'y nakapagtataka. Parang nakita ko na ang lugar na ito
kanina. At lumingon ako at naroon nakakabit ang usa. Kung saan yung pinagkabitan niya, sabi niya dumaan siya, bumalik lang siya ulit doon. Next slide, 125. Sabi niya, alam niyo ba yung experience ng prophet? Ang sabi niya doon, you know what I was on? Indian calls it death walk. Pag sinabing death walk, ikaw ay paikot-ikot lamang doon sa isang lugar, pabalik-balik ka doon hanggang sa maaaring mamatay ka na. See, you're walking in a circles, round and around, and I thought I was too good a guy to ever be lost. Kasi akala niya, bait siya. See, nothing had to tell me in the woods. I know my way around. Next slide. At siya mga kapatid, nagpatuloy, pero narinig niya yung pangusap ng scripture. Di ba sabi, yung Espiritu ng Panginoon, yung gabay, pag ito'y dumating sa inyo, ay ipapaalala sa inyo yung mga bagay na narinig mo na. So naalala niya mga kapatid, yung pong Psalms 46 verse 1, nang sabi, ay God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Diba? Yun yung dapat lagi natin maalala ng scripture. Sa tuwing merong trouble, pag merong trials, merong bagay kang hindi maunawaan mga kapatid, tumingin kayo sa itaas na doon, I will look up to the hills from whence cometh my help, and my help comes from the Lord. Sa Panginoon, hindi sa busy ng tao. Nang satisfyin ng tao mga kapatid, ng kanyang pagtitiwala ay nasa laman ng tao, ng kanyang puso'y nawalay na sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung prophet, alam mo, hindi niya sinabi yun para sirain ang kanyang sarili. Sinabi niya yun para tayo mismo ay makarelate doon sa dinadaanan mga kapatid ng lingkod na ito at makita natin kung ano ang naging dulo ng buhay ng propeta. Kasi sinabi niya dyan mga kapatid, nung narinig yung scripture, sabi niya, ikaw ba yan, Lord? Tapos inalis niya yung sombrero, inalis niya yung nakatali sa kanyang pulang panyo, at mga kapatid, nanalangin siya. Ang sabi niya, makalangit na Ama, ngayon ako'y nawawala na sa aking sarili. Ako'y nakaririnig ng tinig na nangungusap sa akin. Ikaw ba yan? Panginoon, naaminin ko sa iyo na hindi ako mangangaso. Ako'y hindi ko makita ang daan paligid. Kailangan mo akong tulungan. Hallelujah! Sabi niya pa, kailangan mo akong tulungan. Hindi ako karapat-dapat na mabuhay at ginagawa ang mga bagay na nagawa ko. Nagpunta rito at inaakalang napakarami ko nang nalalaman tungkol dito upang maligaw lamang. Kailangan kita, Panginoon. Ang aking asawa ay isang mabuting babae. Ang aking anak, ang aking munting anak na lalaki, yumaon ang kanyang ina. Siya'y nagsisikap na maging ina sa kanya at nagkakapakasal ko lamang siya. Alam, di ba, lumapit siya sa Panginoon. At sinabi niya, hindi pala ako guide. Wala pala akong kaya sa aking sarili. Wala pala akong magagawa. Panginoon, kailangan kita. At ang sabi ng mga kapatid, meron bigla mga kapatid na tumapit sa balikat niya. Kasi kung nagpatuloy-tuloy pa siya mga kapatid, doon po sa kanyang paglakad, sabi papunta na siya ng Canada. Mga kapatid. At ang Panginoon, dahil sa panalangin mga kapatid, next slide natin, ng propeta nito mga kapatid, tinugon siya ng ating Panginoon. Next slide po, 143. Sabi niya, then I felt something touch me on my shoulder, a hand. I felt like a man's hand. So quickly I turned around to look and there was nobody standing there. Kaninong kamay yung mga kapatid sa ating Panginoon? Hallelujah! Kaya sabi niya, narito ang Biblia, next slide, sa harapan ko, Diyos ang aking patnubay at ikom at nakatayo rito. Ako'y tumingala lamang at dito sa gawin itong ulap ay nahawi hanggang sa nakita ko ang tore sa tuktok ng Hurricane Mountain. Umalis ako agad mismo rito, pinakamahusay kong kakayahan na pangangaso, ako'y pumalayo mula rito at lumalalim na ang gabi doon. So, nakita mo dito mga kapatid, once na lumarating tayo mga kapatid dun sa dulo, mga kapatid ng ating pagiging human, yung human ability, sabi ng prophet, ito yung kailangan mamaster natin, na yung human ability ay walang anumang ma-accomplish mga kapatid sa mga bagay sa Panginoon. At kailangan natin isuko ang lahat-lahat sa atin mga kapatid, dahil siya ang tunay na gabay sa atin. Hallelujah! Glory to God! Salamat sa ating Panginoon. So, pamanhin sa pagtatagal mga kapatid, siguro
itakat ko na mga kapatid sa huling quote na to mga kapatid. Sabi niya, sometimes God makes us do things that seems very dangerous and out of the line. Minsan may mga pinapagawa sa atin ng Diyos, mga bagay na tila panganib at labag sa karaniwang gawi. Pero sabi niya, tingnan mo kung paano si Moses na may tungkod na bumababa para sa hukay ng Ehipto, ang lahat ng mga katulad nito ay para gumawa ng mga kapatid, imposibleng gawin para siya, ang ating Panginoon, ay gumawa ng mga imposibleng bagay upang malaman ng tao na hindi siya ang gumagawa nito, kundi ang Diyos na gumagawa. So dinadala tayo sa sunod ng mga kapatid para makita, alam mo kasi ang tao daw, he was made to be dependent on God. Maging dependent lang sa ating Panginoon. Maging yung mga Israelita daw mga kapatid, kung sila mga kapatid ay sumusunod dun sa patnubay na binigay sa kanila mga kapatid dun sa Red Sea. Diba nangyari? Sinundan sila. Mga kapatid, yung mga Egyptians, dun sa very line ng pagganap ng duty nila sa ating Panginoon. Pero alam mo, gusto niya ipakita yung kanyang glory. So kung meron mga circumstansyang tulad ng mga kapatid, meron gustong ipakita ang ating Panginoon sa atin. So dito mga kapatid, huling quote na po ito. Amen. Sabi nga, isa ito sa mga quote ng prophet na hindi ko talaga rin mapigilan mga kapatid na maiyak. Sabi nga, Heavenly Father, I'm so thankful for the guide, the one who leads me. O sometimes, Father, I can hear Him around me. May ganyan experience. Parang wala kasi yun, parang hindi ko siya marinig. Diba, minsan hindi ko siya marinig sa aking paligid. Ako'y natatakot. Gusto ko siya maging malapit sa akin sapagkat hindi ko alam kung anong oras na ako'y darating sa iyo. Ibig sabihin kung kailan siya, paano. Gusto ko siya maging malapit sa aking tabi. Yan ba ang desire natin mga kapatid? Na maging malapit yung gabay sa atin mga kapatid yung patnubay. Huwag mo akong iiwan, Panginoon. Hindi ako makakapangusap. Hindi ako makakapangaral. Hindi ako makakapangaso sa gubat. Hindi ako makakapangisda sa tampang. Hindi ako makakapagmaneho ng kotse. Wala akong magagawang anuman kung wala ka. Ikaw ang aking patnubay. Labis kong pinagagalan na sabihin sa kongregasyong ito kung paano ako pinatnubayan ko sa mga bagay nito, kung paano na ako yung ginabayan ko. Even the ministry, sabi mo yung ministry, alam mo, ministry ng Panginoon yan. Siya ang patuloy na gumagabay sa iyo mga kapatid. At hindi kayo iwan ng gabay, basta manatili ka lang mga kapatid sa kanya mong salita. Amen. So siguro mga kapatid, ito ka lang patuloy ito, pagbabahagi mga kapatid, at kung ilang pang mga ministro mamaya, I'm sure mas ma-explain ito ng maigi mga kapatid. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng mga bahagi nito, ang Diyos ang kailangan sa lahat mga kapatid. Ay sumali sa ating MC. Amen. Thank you, Lord.